PNP personnel, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. So yan po yung bago. Tapos, liliwanagin ko lang na yung ICC po ay may engagement po sa amin dahil kami po yung isa sa unang nag-file ng communication. So, nakikipag-engage sila sa amin, coordinate sila sa amin tungkol dun sa mga pag-facilitate ng mga witnesses at iba pang mga pwedeng ebidensya namin maibigay. Pero, dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na noong mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na madidismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman, no? Kaya ito nga, pag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate, no? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinausap ng ICC, kaya buong-buo na yung kaso. Kaya nga talagang it's just a matter of months of judicial killings when he was mayor. Pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. At merong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka 3 o 4. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. May binagit kayo June and July. Ibig sabihin ba yun dyan yung first batch? July yung second batch? Hindi natin masabi. Sa totoo lang, ito estimates lang ito based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabasan sila ng warrant. So you will count from there. Si President BBM may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno. And I think Justice Secretary Rimulya binantaan pa yung mga taga-gobyernong makikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto nito sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think, maaring magbago pa ang isip ni President Marcos. Depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kasong ito was written in bloodshed.
Pag ba in-arrest ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi ano nga yan, ano? Depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan, kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang, humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tevez. So, ganun yun eh. Mag-reciprocate ka. So, naniniwala tayo, pag nilabas yan at in-issue through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, lilipas yung TRO na yan. If at all. Ano? At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tevez, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga Davao pagka ganon. Kung sa kanya, magpakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay eh. At saksing buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon. Pinagmamalaki niya yon. Kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions. Sino po kaya ang nakikita niya sa first, second batches na ito na voluntary suko pag nagkaroon ng warrant para sa ICC? Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko gagawa ng paraan yung mga yan. At kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots na nangyayari, na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. At sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot. No? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i-agitate yung taong bayan, and hopefully makasungkit sila ng mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang pag-power grab. Seryoso po yung power grab? Opo, no? Ilang beses na yan. Last year, di ba, na-confirm na nga yan ni AFP Chief of Staff General Browner, at tuloy-tuloy yan, by our latest count, at least 4 na beses na nag-a-attempt magpatalsik itong Duterte camp. Bakit mo nag-fail? Dahil hindi sumasama yung mga opisyal ng armed forces. No? Merong nagre-recruit, pero so far hindi pa sila nakakakuha. No? Meron mga nakakakuha sila na ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group, pero so far sa AFP wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan. No? Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taong bayan, and hopefully magkaroon sila ng kanilang version ng people power, coup d'etat, withdrawal of support, at kung ano man. Sir, ang narrative is dinoble ni Duterte ang sweldo ng pulis at ng sundalo during his term. Does it mean or that equate to his popularity among the ranks? Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. We will concede that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya
yung AFP at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon as it should be, no? Tayo, namumulso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos. Besides, pro-China si Duterte at alam nila lahat yan. Factor po yung China sa ginagawa nila. Yes, for sure. Dahil ang sentimiento ng AFP is towards our democratic allies, no? At hindi sila nalapit kailanman sa China, kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. So, alam nila yung ganong mga galawan at predominantly anti-China ang AFP. How extensive yung kanilang stabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Ano mo mga identify na nag-recruit? Yes, meron. May Luceras sa Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. active, No, retired. retired military officer, Retired na konektado kay Duterte. former cabinet, Yes. lalaki, babae. Hindi. Retired dito. Retired former retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo na-check ito ng military, AFD, na-check na ito. Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito. May economic sabotage din po ba silang ginagawa? I believe, well, based sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal at iba pa. So, they're also doing Isa pang tanong, medyo makalat ako, pasensya na. Ano yung ginagawa ni Senator Bato na yung investigation, part ng destabilization? Yes. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito yung nakikita nilang isang posibleng mag-agitate sa taong bayan at sa mga miyembro ng AFP, no? They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot at pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Sir, medyo kahit may ignorance or innocence, paano mapapatalsik ang Pangulo through that Bato investigation? Ito, part lang ito ng communications plan, no? Ito para painitin at paingayin ng husto at ididikit diyan yung yung economic situation natin. So maghahanap sila ng paraan para nga mahila nila, makumbinsi nila ng taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sir, isa pa, ayun sa kulit ko. Nabanggit yung June, July, lalabas yung, at least yung first batch ng arrest warrant. So, meaning ng destabilization yung mag-peak as June arrive. Palagay ko coincidence lang yan. Kasi itong pag-e-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, magko-coincide ito doon sa June 30 na date kung saan magto 2 years na ang termino ni
ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened no kay GMA. So, tinatarget yung 10-year rule. Yes. Isa yon sa tinatarget. Kasi sinusubukan nila before kung natuloy yung kanilang coup, rebellion, withdrawal of support, people power, kung ano man, ay pwedeng si Duterte mismo ipepwesto nila, or kung via impeachment, si Sara Duterte ang ipepwesto nila. So, yun yung kanilang mga options. Sabi sa arrest warrant na maaaring lumabas, nagiging crucial pa rin ang papel ng Supreme Court. Of course, alam natin kung sino nag-appoint ng 12 o 13 maestrado ng Korte Suprema. Yes, magiging crucial yung kanilang magiging desisyon paglabas ng warrant at idadaan ito sa Interpol. I can almost predict na magpa-file sila ng petition for TRO para siguraduhin hindi makagalaw yung PNP at maaresto sila. At yan ngayon ang magiging next milestone, no? Dito sa paghanap ng hustisya sa mga namatayan ng dahil sa EJK. Ngayon, kailangan din natin sabihin na yung Korte Suprema a few years ago naglabas sila ng desisyon na basically affirming na may jurisdiction yung ICC nung panahon na miyembro pa tayo, no? At sabi nga doon, hindi dapat valid yung withdrawal kasi unilateral on the part of Duterte yung ginawang withdrawal. Kailangan may concurrence pa rin ng Senado. Pero ginawang moot and academic yon kasi naging effective yung withdrawal nung March of 2019. So since from November 2011 up to March 2019, miyembro tayo. Nagdesisyon na yung Korte Suprema doon, 15-0. So it would be very difficult for them also to kumbaga overturn their own decision. Plus the fact na kung idadaan sa Interpol yung warrant of arrest, again, kahit na hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. May international agreement tayo. Ang ICC naman may cooperation agreement with Interpol, kaya pwede silang magpasa ng red notice dyan. At gaya nga itong kaninang sinabi ko nung simula, base sa ating impormasyon na nakalap, na latest, dun sa 50 plus former and active PNP officials na sinulatan ng ICC, meron doon mga nag-cooperate, at yung mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang mai-issuehan ng blue notice or yung tinatawag nilang blue diffusion, na kung saan pag lumabas sila ng bansa, kung saan man sila pupunta ay maharang sila sa immigration pala. Yun na yung next step sa kanila doon sa mga hindi nag-cooperate. Tapos eto nga, aside doon sa 50 plus na yon, merong 8 persons of interest. Kasama na dyan yung main suspects na sila Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So kasama na sila doon. Meron pang mga non-PNP personnel or for that matter, former senior officials of the Duterte administration na persons of interest. Amit, ano kasamaan sa media? So kapag sinabing cooperate, tanong exactly yung ibinigay nilang info or cooperation na binigay nila doon sa ICC? Ganito po yan, nag-cooperate sila in their individual capacity, hindi in their official capacity. No? Kasi yung iba kasi dito, mga retirado na, mga individuals na lang. Ngayon yung sinasabi na panakot ni Soljen Guevara na by the way,
DOJ ito ni Duterte, eh self-serving para doon sa amo niya, no? Tinatakot nila na kukulong daw sila pagka nag-cooperate. There's no such crime, no? Na pagdedepensahan mo yung sarili mo sa isang international tribunal, eh kailangan pag hiningan ka ng, kumbaga, ika nga dito sa atin, counter affidavit, pagka hindi ka nagsumite ng counter affidavit na yon, eh ikaw ang mapapahamak in your individual capacity. Kaya yun ang ginawa nito mga nag-cooperate. No? At malaking bagay yan dun sa pagbuo ng kaso. May binabanggit ko, sir, na sa ongoing attempts to establish the government, may active PNP officials din na parang gumugo sila or affirmative sila doon. Pwede mo ba, sir, i-expound? Meron pong mga na-identify na active PNP officials, active and retired actually, PNP officials na sumasama dito sa destabilization efforts. Pero base sa impormasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na silang gumalaw. Ay, ranking ito, sir. Yes. Ito yung mga Davao Boys. Davao Group. May general po doon na pulis. Basta high-ranking officials. Sir, based on history, puro Davao galing yung mga nakalipas na PNP chief. So is it safe to say na including former PNP chief kasama dito sa distabla? Yes, retired. Yung retired na mga PNP chief, merong nasama. Hindi kasama rin ang PNP chief. Ilan po? Ilan? Ako dapat di ko na nga nasabi yun, pero Kasi puro Davao lang naman sila eh. hindi, meron namang hindi, si General Eliasa, for example, hindi naman kasama. Di ba? Yung bago sa dire-diretso yun. So basta may mga na-implicate dito sa ouster plot na ito na retired and active high-ranking PNP officials. Kumusta yung effort nila so far dun sa destabilization plan? So far, since hindi sila nakakabutas pa sa AFP, malabo pang mag-succeed, no? Pero may active recruitment, no? Yung gaya nga nang na-mention ko kanina, na-identify na rin yung mga nagre-recruit na former senior officials din ng Duterte administration na retired AFP rin. May mga PNP retired recruiting on the No. PNP side. May AFP rin na retired recruiting for the AFP. No, yung retired na PNP tsaka active, talagang kasama na sila dun sa ouster plot. Yun namang retired AFP na former senior officials ng Duterte administration, sila naman yung nagre-recruit sa active AFP officers. Pero so far, wala pa nga sila na-recruit based dun sa aming information. Where are you basing all of this information? Well, alam naman siguro ng karamihan na I came from that, tapos yung mga kaklase ko, mga active pa rin, no? Marami tayong kilala sa iba't ibang units ng armed forces. So, yun. So, Sen, ibig sabihin, hindi naman sila nagsusumbong sa'yo na may ganito or napag-uusapan siya formally na may ganitong nangyayari? We have our ways of getting information. Tapos, Sen, yung mga nagsasabi sa'yo ng ganitong information, how reliable are they? Are they in active service? That's why, and in the right position to tell you all this information? Yes. So, may proseso po tayo ng pagkalap ng impormasyon at meron din tayong proseso pag-validate ng impormasyon. At si AFP Chief of Staff na nag-confirm niyan late last year,
na may mga nagre-recruit nga, no? But ano siya, ongoing siya and active yung recruitment. Kaya yan, yung mga maisog rally na yan, itong hearing ni Bato de la Rosa, lahat yan part ng communications plan nila yan pag-agitate ng political environment. Ano yan requirement yan doon sa mga ganyang ouster plots, no? As everybody will probably know, galing tayo sa ganyan. Sen, may nasabi ka kanina na may nakuha ng mga active personnel in active service na Davao Group. PNP. PNP. Na-identify. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Mga ilan to, Sen? Konti lang naman. Pero the point is, meron. You mean identified na sila? So, Identified na sila. are they holding key positions in the PNP? I can't say. Basta hindi na siguro mga kagalaw yun. Sen, more than 5? Ano yan? Hindi. More than 10? No. Junior officers, senior officers? No, as I mentioned kanina, ano siya, senior PNP officials. Konti lang ito. Mabibilang mo to sa isang yung mga na-identify. May hindi pa kaya identified? Ano na, I think na-monitor na sila lahat. Yung Davao Group kasi, ito yung mga namayagpag nung panahon ni Duterte. So, identifiable sila. Yung mention ko, malapit na po ma-issue yung arrest warrant. Pwede po bang paulit, sir? Okay. Ito. Gaya nung nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant, at this will come in batches. The first batch, si Duterte, the father. No? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Yun yung nakalap natin na impormasyon from those privy to the investigations being done by the Office of the Prosecutor of the ICC. How would it go kasi? Kunyari tapos na and they ito na yung red notice, they ask Interpol, gano'n na yun. And Interpol will coordinate with PNP. the PNP. But yun na nga, we are anticipating magpa-file sila ng TRO to stop the PNP from implementing the red notice by the Interpol. Sen, pa-explain lang, di ba, yung pag-issue nila ng red notice, doesn't necessarily mean na tapos na yung hearing eh. Di ba gano'n na ICC? Parang during hearing, gusto nila Hawak nila. Yeah. Hindi magsisimula yung hearing unless hawak nila yung akusado. Walang trial in absentia ang ICC. Kaya gano'n. Ngayon, sinabi ko rin kanina na a few weeks ago, I announced to the public that more than 50
former and retired PNP personnel ay sinulatan o tinawagan ng ICC, no? At ilan sa mga ito ay ang ilan sa mga ito ay nag-cooperate in their individual capacity. Doon sa mga hindi nag-cooperate ay malamang may issuehan sila ng tinatawag na blue notice from the Interpol or blue diffusion, no? Ito yung paglabas nila, maaring hindi timbrehan itong ating National Central Bureau sa PNP. Paglabas sila ng bansa ay ma-hold sila sa mga immigration counters. Yan po yung blue notice. Sorry, clarify ko lang. Dito sa kasama sila Senator Bato and Senator Bongo sa ouster? No. Ang sinasabi ko, yung communication plan nitong ouster plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisog rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng AFP. Hindi kasama sila. I'm not saying that. I'm just saying yung hearing itself at the way it's being conducted, part yun. Kasi alam nyo, nag-senador naman tayo, nag-iimbestiga rin naman ako. Hindi po ganyan, no? Hindi ka magkakandak ng motu proprio Senate investigation na hindi naman national emergency. Kaya ka nagmo-motu proprio dahil hindi mo na maaantay na makapag-file ka ng resolution at i-pass on first reading, ma-refer doon sa committee mo. It should have national importance or emergency or urgency to warrant a motu proprio investigation. Tapos dapat, kung ganitong mga klaseng impormasyon yung makukuha niya, dapat nagkaroon muna sila ng preliminary vetting, ng preliminary research, vetting, investigation, dun sa documents, tsaka yung witnesses, bago mo ihaharap doon sa Senado. No? Hindi nila ginawa yan, obviously. Kasi ang tanong dito, ano ba yung gusto mong ma-prove dito sa investigation? Nung panahon ni Duterte, inamin niya nga mismo na addict siya sa fentanyl. Tapos nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng investigation doon. Di ba? Ang importante dito is impeachable ba yung offense? Kung meron kang gustong imbestigahan, no? Ano ba yan? Betrayal of public trust ba yan? O corruption ba yan? No? Wala, it doesn't make sense eh. Nangangapa siya dun eh. Parang talagang binigyan lang niya ng platform yung mga binabalita nung vlogger ni Duterte. No? That definitely does not warrant a Senate investigation. But, kaya nga, kaso kung ilalagay mo siya dun sa konteksto na part ito ng communication plan for the ouster plot, then doon lang magkakaroon ng sense. Yun. Yung sa desk na pala, na sa tingin nyo kailan nila balak, nag-uumpisa na ba to? And ano ba yung other, kasi nabanggit nyo nag-uumpisa kaya dun sa Senate investigation. Ano pa yung ibang balak nila? Okay, ito, yung sinabi ko kanina, based dun sa aming bilang, siguro pang-4, pang-5 beses na nagsubok silang patalsikil.
So, ongoing, ano ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-4, pang-5 na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Kasi sa June 30, pwede nang eligible si Sara Duterte for re-election. Assuming makapwesto siya as president, parang Gloria Macapagal-Arroyo. So, yun po yung... Sir? Ha? Sir? No, pag 2 years, di ba si GMA dati, GMA nakapwesto siya January of 2001. That's 2.5 years dun sa kanyang tenure. So nag-assume siya less than 4 years as acting president. So pagka ganon, less than 4 years ka mag-assume as acting president, you are eligible to run for president in 2028. So si GMA na kaya siya ng 9.5 years. O yun. Ito ngayon. So, sir, they are attempting na by June 30 Hindi, they have attempted and they continue to attempt. Pero ngayon mas may bagong dynamic kasi pwedeng pwedeng tumakbo for election. Sir, sorry to ask, medyo late lang, pero we all know naman yung closeness ni Senator Amy sa mga Duterte. Do you think, sir, parang wala siyang alam o what? Kasi patuloy po yung pagdepende niya sa mga Duterte. Palagay ko, to be fair kay Senator Amy, palagay ko yung closeness niya sa mga Dutertes is part of yung kanyang political strategy para sa 2025, para meron siyang boto sa magkabilang panig. Pero I believe it's a miscalculation. Kasi di naman siya i-embrace nun ng Davao vote, tapos malalagasan pa siya ng Marcos vote. So I don't think it's a sound strategy. Pero to answer the question, hindi siguro niya alam yung mga galaw ng Duterte camp dahil ang tingin pa rin sa kanya is an outsider. Sir, then who is behind all of this? Si Duterte. Si former President mismo. The attempt to oust yung mga ouster plots, who could be the brains behind it? Who's initiating all of this? Based on sa information namin, is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pagka walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. And makikita natin dun sa kanyang mga public pronouncements. These are statements meant to agitate, to incite sedition and rebellion. At yun na yun. And he wanted to do this, he initiated this because based on the information that you got. Okay, ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. You mentioned earlier there were previous attempts para i-oust si Pangulong Marcos. Gaano ka iba ngayon yung sitwasyon and gaano kalaking role yung gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Okay. Ito, no? Yung... ano ulit yung first part ng tanong? Yung sa previous attempts po, gaano kaiba sa ngayon and also ano po yung mga role na you think gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Sige, liliwanagin ko lang, hindi lang ako yung nagsabi nito, even yung AFP Chief of Staff nagkumpirma nito late last year. At ito yung mga nakakalap namin ng impormasyon that there is an ongoing recruitment sa ranks ng AFP. So, anong difference na yon dun sa past attempts? Yung past attempts, ano yon? Talagang it's also straightforward power grab. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through
an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya ng ginawa ng EDSA DOS. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Dapat. Sir, Parang Cory. kung impeachment dadaan ng Congress, and we all know Speaker Martin is close din po kay BBM. So, do you think anong mas pinaka ron? Impeachment or yung coup d'etat na sinasabi po ninyo? Ito po, no? Pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila. Whether it's coup d'etat, rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man. Yun, gano'n na lang po siguro in general terms. Sure. So just to clarify sir, no, yung mga involved in ouster plots, purely retired and active PNP or meron din sa militar? So, based dun sa informasyon natin, may mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Pero na-identify na yung mga retired and former cabinet or senior officials ni Duterte na nagre-recruit sa mga active AFP members, pero since last year wala pa silang nare-recruit. Sir, naanin nyo rin yung sa... Kasi sinabi na ni Senator Bato, I don't know sir kung you're saying about the PIDEA leaks hearing po, no? Sinabi na po ni Senator Bato na walang politics, no? Wala siyang kikilingan, wala siyang... Hindi siya natatakot sino man ang mababangga niya. Do you think it's all for a show lang talaga? For sure, ano? Kasi unang-una binigyan niya ng platform yung isang social media rumor, issue, nilagay mo sa Senado, ginawa niyang mainstream eh. Di ba? Sabi ko nga, hindi ginagawa yung ganong klaseng investigation. Kailangan meron kang preliminary research na gagawin. Tapos kung na-validate mo na yung mga dokumento, yung mga testigo, then magpa-file ka ng resolution. Bakit? Ano yung national emergency dun sa issue na nilabas niya to warrant a motu proprio Senate investigation? No? It doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Kaya nga, pero, yun na nga, base nga sa impormasyon namin, part yan ng communication plan for the ouster plan. Kaya ginagawa. Ngayon yung sasabihin niya, walang politika. Ano yan? Kalokohan yan eh. So, kung ito yung motu proprio investigation, ang pinagit nyo, almost walang validation. So, pwedeng mag-play ng video na deep fake. Yun na nga, supposed to be, ginagawa mo yung preliminary research nyo and vetting bago pa kayo gagawa ng resolution at i-refer pa sa committee mo bago ka magkakandak ng hearing. Unless yung motu proprio, ginagamit yan in extreme or in emergency situations na hindi ka na makakapag-antay ng further delay. Sir, kahapon po, nag-rally yung mga Marcos loyalists sa Senate. Yeah. And sinabi na po nila na they're withdrawing their support sa unity. Magiging loyal na lang sila kay BBM. Do you think, but ang issue po nila is on the ICC, na payagan na pumasok na rito, investigahan si Duterte. Ito po ba part naman ng counter action ng kampo po ng mga Marcos? Palagay ko, ganyan yung magiging reaction nila kasi inaaway na yung kanilang principal, no? Kaya ito naman yung kanilang balik. Pero ultimately, magiging
kung lakas-lakas na nila yung boses nila, I'm sure pakikinggan sila ni President Marcos. And in that sense, papapasukin na yung ICC. Gusto natin yun. Sir, just based on your assessment, sir, so far kay PBBM, do you think may pending issue ba sa kanya that merits na kailangan siyang matanggal sa pwesto? Or so far wala? Walang reason, and yun din ang dahilan kung bakit walang nare-recruit na active AFP members, kasi walang dahilan para patalsikin si President Marcos. Ako nagrebelde ako twice over, kumpara dun sa mga kadahilanan namin noon, ngayon wala talaga tayong nakikita pa. And in fact, maraming happy na AFP dun sa foreign policy position ni President Marcos, and pati yung approach niya sa AFP modernization. Sir, you're from the opposition, alam naman natin yan, no? Nagkaroon na po ba kayo na parang na-anticipate nyo na yung possible backlash, yung mga kritisismo po? Dahil alam naman natin na opposition kayo, and BBM po is, nung last election po ay kalaban. At kayo pa po itong nag-voice out ng Desktop Plan against the Marcos. Tayo naman, kilala naman tayo ever since Kung nasa tama ka, di nasa tama ka. At titindigan natin yon. At makita naman natin, even si Senator Risa Hontiveros, na siya yung tinitignan namin na leader ng opposition, pagka maayos yung pulisiya ni President Marcos, sinusuportahan niya yung West Philippine Sea Policy, for example, no? Pero pagka yung mga polisiyang ikasasama ng taong bayan, di nakabantay rin ang opposition to make sure na lahat ng magiging mga policies would protect the interests of the Filipino people. So ganun lang po yun. Ganun yung traditional independent opposition ngayon, as represented by Senator Risa Hontiveros. Pero yung de facto opposition nila Duterte, ito talagang auster ang gustong gawin lang. They don't care about the policies. Kukontrahin nila lahat. Basta importante makabalik sila sa pwesto. Sir, are you ready to sit down with the Marcos camp and discuss this po? Kung ano man ang info nyo, are you willing to share it with them? Alam nyo, nung eleksyon, magkabilang kampo kami ni President Marcos, pero historically, when we were in the Senate, may maganda samahan naman. So, hindi naman mahirap yun kung ikabubuti ng bayan yung pinag-uusapan. Okay. Thank you po. Thank you. Okay. Sir, thank you. Thank you, sir. March 30. Sir, may tawag pa dun sa June 30? July 30. End of the, ganun? Wala kasi ongoing. Plan, something. Kasi ongoing yung plot nila since last year pa. Plan 630. Plan second term? Okay. And sir, Nakabot naman kayo lahat, no? Inulit ko naman. Di ba yung ICC? Yes, sir. Napagalag sir eh. Mga tatlo. Si Mari yata, ibang siya ka napuntahan. Ibang dali. Sa traffic sa... Hindi, okay naman.